Alam nyo ba na nung undas, nagluto din ako ng kakanin. Ito yung bibingkan latik na niluto sa electric oven. Hindi na dun sa tradisyonal kasi nga matrabaho man. Pero hindi ko ito dinala sa sementeryo, ha? Dadalhin ko kasi ito sa isang birthdayhan sana kinabukasan. Kaso, ang daming pinagdaanan ng bibingkang ito. Simulan na natin ang kwento. Meron ako ditong 3 kilong malagkit na kapampakiskis. Hinugasan ko yan at ibinabad sa presensya mo. Di ko na binidyohan. Kaya lahat na lang kailangan ipakita. Habang nakabaybad, nagpunta muna ako dito sa may barangay Aponate para bumili ng niyog. Kung saan sobrang haba man ang pila. Diyos ko. Inabot yata ako halos 1 oras man dito. Ganito pala kapag undas, no? Pila-pila sa mga bilihan ng niyog. Ayan, sobrang haba ng pila. Abot na yata yan hanggang dun sa diki man. Yung niyog ko na pala yung nakasalang, kaya andito na ako sa may harapan. Hindi ko na pinapiga, ako na lang magpiga sa bahay. Kung may kudkuran nga lang ako sa bahay, ako na lang din nagkudkud doon. Salamat po sa mahabang pasensya. Halos 2 oras din ako sa labas, kasama na yung pamamalengke ko ng sangkap sa ibang lulutuin ko. Grabihan na to, ha? Di pa ako nag-umpisang magluto, haggard na ako. Ba't ba kasi kayo nakikisabay sa akin na magluto? Dapat ako lang ang bukod tangi. Undas palabi. So ngayon, pigain na natin itong kinayod-kayod na nyog na hindi ko na pinapiga. Kasi nakakahiya naman doon sa mga nakapila. Sa unang piga, mainit na tubig yung nilagay ko. Alam nyo naman na siguro magpigaan, no? Kahit di ko na ipakita. Isinantabi ko dahil ito yung gagawin kong latex or latex. Ganun, tama ba? Tapos dito naman sa pangalawang piga, i-direct hair ko ng ibuhos dito sa may kalderyo. Dahil ito naman yung paglulutuan ko nung binabad na malagkit. So ulitin ko itong unang piga para sa latex. Ito namang pangalawang piga paglulutuan ng malagkit. Kakatapos ko lang magluto dito nung putahing hindi ko mawari ang tawag. Ngayon ay isasalang ko na yung pangalawang piga ng gata. Ba't ko binuksan? Wala man pala akong ilalagay. Antayin lang natin yung kumulo. Habang inaantay ay isasalang ko naman na itong unang piga ng gata salvaje. Para naman gawin nating latex or latik. Nung kumukulo na, inilagay ko na ang isang buong sinakob or panutsa dahil panot ka. Hinihiwa ko yan kasi di ko mahiwa, kaya sobrang tigas man. Tapos binuhusan ko ng isang condensed milk. Hindi ko na nilagyan ng brown sugar kasi di ako nakabili. Pero pwedeng lagyan kung gusto mo. Na ma-diabetes. Balik naman na tayo kay pangalawang piga ng gata kasi kumukulo na rin siya. Nilagyan ko ng asukal di papa na American citizen kasi kulay puti. Tansya lang, 3 kilo yung malagkit natin so dapat nasa 1 kilo din ilalagay na asukal. Pero ako di ko inubos lahat. Nagtira pa ako para sa sarili ko kasi ayoko masaktan bandang huli. Nilagyan ko din ng asin para mabalance ang equation. Balik ulit tayo kay unang piga. Hinango ko pala ulit yung panotsa kasi panot ka. Dahil ang tagal matunaw so ayan hinati-hati ko ulit. Medyo lumambot naman na. Okay na to, antayin na lang tuluyang matunaw yung panotsa dahil panot ka. Balik ulit tayo kay pangalawang piga. Na kanina pa kumukulo kaya inilaglag ko na ang binabad na malagkit sa presensya mo. O diba? Ganito ang literal na multitasking be. Hinalo-halo ko lang para ma-incorporate yung Tsaka ko tinakpan, hayaan na muna natin yan. Balik ulit tayo kay unang piga. Tinurn off ko na pala ang comment section para hindi siya mabash. Charot, tinurn off ko na yung apoy, okay na yan. Balik na ulit tayo dito sa niluluto nating malagkit. Unti-unti na siyang umaalukaka, konting kembot pa. After 18 years, ganyan na yung itsura niya. Konting liw-liw na lang yan para mas maging firm ba yung tawag doon, bahala na. Hinahalo ko lang maigi para hindi kumapal yung kanyang totong mola. After 17 days, okay na to. Tinurn off ko na ang apoy kasi magliliw-liw pa naman yan dahil sa init ng kaldero. Kailangan ko na kasi magbihis ng mga oras na to kasi nga pupunta na kaming sementeryo, diba? Pag uwi namin galing sementeryo, alas 7 ng gabi, luluto ko na sana yung bibingka kaso brown out man. Dito kasi sa barangay namin, umulan lang ng malakas, magba-brown out na. Ang gigigil ako. So heto, kahit madilim, pinush ko pa rin kumuha ng dahon ng saging. Nagpasama ako kay tatay. Kasi nga expect ko, babalik din yung kuryente maya-maya lang. Kaso, inabot na ng alas 10 ng gabi, wala pa rin. Masagsaga ng undas, brown out. Nang gigigil talaga ako man. Kaya heto, kinabukasan ko na lamang po ito niluto. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong happy... Tinapos agad yung vlog. Alam nyo, medyo kinakabahan na ako dito na nape-pressure at nagmamadali na talaga. Kasi nga, ngayon na rin yung araw nung pupuntahan ko na birthday and I only have few hours left. Matagal pa naman lutuin ang bibingka kahit sa electric oven pa yan. So, aabot pa kaya ito? Abangan nyo na lang sa part 2. Charot.
So matapos kong idangdang yung mga bulong ng Ponti, inapisan ko na itong aluminum na container na gula-gulanit. Tsaka ko na nilagay yung mga niluto kong malagkit kahapon. Buti nga hindi na panis, muntikan na. Nung nailagay ko na lahat ng bibingka sa container, masyado palang makapal, parang mukha ko. Kaya inilipat ko yung iba sa isa pang lagayan. Kaya ngayon, dalawa ang magiging bibingka natin. Isang makapal at isang manipis. Ang pepe ay pribado, bawal ipakita to, di dapat hawakan, bawal yan, bawal yan. Nung na-flat ko na ng maigi yung palitada, ibinuhos ko na yung ginawa nating latex. Buti na lang talaga marami-rami din yung nagawa kong latex. Kasi dalawang bibingka pala magagawa natin. Okay na to, nabuhusan na natin ng alkitran, kaya ngayon ay isasalang na natin sa electric oven na kalalati. Lumang-luma na kasi tong oven namin, nabili ko pa ito sa Saudi noon. 99 reals lang bili ko dito. Yes, totoo, ang mura no. Tapos almost 7 years na rin itong ginagamit namin. Sulit na rin. Pwede nang itapon pagkatapos ko lutuin ito. So sa pagluto ng bibingka, kailangan unahin munang sindihan yung sa may itaas sa 220 degrees Celsius ganyan. Kasi kailangan muna nating lutuin yung latik. Kasi itong oven namin sira na, hindi na siya ma-adjust. Sabay nang umiinit yung itaas at ibaba nito. Kaya magiging sacrifice ko na lang itong si pangalawang bibingka para harangin niya yung init sa ibaba at hindi matutong agad yung ilalim ng makapal na bibingka na nasa itaas. Hindi ako naglalagay ng specific time dito. Basta sinisilip-silip ko lang every 15 to 20 minutes, ganyan. Ayan nga sa unang silip ko, medyo kumukulo-kulo na. Tapos sa pangalawang silip ko, ayan, mas kumukulo na tapos medyo nagda-dark na. Kaya tinanggal ko na itong nasa ilalim na bibingka. Kasi kawawa naman na baka natutong na yung ilalim nito. So ngayon, sabay nang naiinitan yung ibabaw at ilalim nitong bibingka natin. Ganyan na yung itsura nung sinilip ko ulit. Ngayon ay babaliktarin ko para mas maluto yung latik sa kaliwa kasi parang hindi masyadong kumukulo ba. Hindi masyadong natatapatan ng init, ganon. After 15 minutes, sinilip ko ulit, ganyan na. Mas kumukulo na yung latik tapos naglalapot-lapot na. After 15 minutes ulit, ayan, mas nagdark na tapos may mga sunog-sunog na ng konti. Hindi na rin masyadong kumukulo kasi nag-thicken na yung latik natin. Hinayaan ko lang yan ng konti, around 10 minutes. Pero hininaan ko na yung init, nasa 150 degrees Celsius na lang. Actually, yung latik yung magiging basihan natin kung luto na ba itong bibingka. Tapos mayat maya pinatay ko na rin kasi mas maluluto pa yan dahil sa init ng oven sa loob. Hinayaan ko lang yan dyan ng halos 1 oras lang din ganun kasi kailangan ko na talagang magbihis. Kasi nga pupunta na ako sa birthday ng mga oras na ito. Kaya ayan, kahit sobrang init pa, minadali ko na talagang tinanggal dyan sa oven para maisalin ko na sa container. Alam nyo, habang hinihiwa-hiwa ko pa lang ito, parang diskumpyado na talaga ako sa result. Parang malambot pa kasi, hindi pa masyadong firm yung bibingka. Kasi nga gani atutuan niya maong kwanda. Pero tinuloy ko pa rin yung pag-slice kasi nga wala na talaga akong oras. At nung hahanguin ko na para ilagay sa container, ayun, dito na nagkaalaman talaga. Nadideforman siya kapag binubuhat ko na. Paano na kaya ito? Hindi man siya presentable tignan, pagdadalhin ko pa to sa birthday ba? Ang nangyari, sinalang ko na lang ulit sa oven para mas matutuan. Tapos, pinabantayan ko na lang sa hipag ko dahil pumunta na ako sa birthday. Ang ending, bumili na lang ako ng cassava cake dito sa Don Benito's. Natatawa man ako sa sarili ko. Uy, ano ba yan? Kasalanan ito ng brownout di sana naluto ko na ng gabi. Buti na lang kinantahan ako ni Chan Chan kaya nawala yung pagod ko kahit papano. Everybody sing, Hindi pala siya yung my birthday ha, lagi lang talaga siyang present. Kinabukasan, heto na po yung finished product nung niluto kong bibingka na ang daming pinagdaanan. Ayan naging buo na yung bawat slice, diba? Kasalanan talaga to nung brownout, nanggigigil ako. Kasi ang bibingka talaga guys, dapat niluluto talaga yan a day before the event. Hindi siya maganda i-serve kapag mainit pa. Kaya nga pag nagluluto ako ng bibingka sa oven, laging gabi, tapos pagluto na, pinapatay ko lang yung oven, tapos hinahayaan ko na nakalagay doon sa loob magdamag. Kinabukasan ko na hinahango para mas natutuan niya maong. Ay nako, yun lamang po. Please follow me for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy.